Ang San Miguel forward na si Andreas Cahilig ay mukhang dadali na sa Blackwater bossing at baka daw maging kapalit nito ay si Christian David. Willing daw kunin ng San Miguel ito si David kahit na tuwing may injury at willing silang i-trade si Cahilig plus sasamahan ng isang second round draft pick. Ito'y proposal at sa kasalukuyan mukhang itong proposal na ito ay sa tingin ko papayagan naman yan ng Blackwater dahil alam natin mahusay na player doon si Andres Cahilig maski na nang nasa Terra Firma pa. At kung sasama ng second round pick, makakatulong yan dito sa plano ni Coach Pat Aquino na mag-build up ng kanyang kupunan. Pero isa pa dito, siguro mas importanteng i-consider natin ay ito si Christian David daw. Matagal nang gustong mag-request ng trade. At kung yung player naman ay gusto nang ma-trade, siyempre ang rule dyan ay ite-trade ng team. Pero doon sa kupunan, kung saan makakakuha sila ng mahusay din ang kapalit para naman di sila nalulugi. Kaya nga ngayon, iyan ang balak nilang gawin. If ever na itong trade na ito'y matutuloy, kakailanganin ng SMB na maghintay muna bago nila magamit si Christian David dahil ito'y meron ng injury. Pero parang okay lang yan kay Coach Leo Austria dahil itong San Miguel naman merong George King ngayon dahil siyempre dito sa Governor's Cup yung import ang madalas naglalaro ng posisyon ng power forward. Kaya hindi magiging problema dito sa SMB yung ganitong klaseng sitwasyon. Kaya nilang hintayin si Christian David. At kung makukuha nila si David nang hindi isinusuko itong si Bron Dial o kaya si Mawala Tautua, abang malaking bagay yan para sa San Miguel dahil lalaki yung front court nila. Kaya nga mukhang iyan na yung magandang balak ng SMB at sigurado tayo na ito yung makakatulong dito sa kanilang roster sa kasalukuyan. At natitiyak din natin na magiging isa yan doon sa aabangan talaga ng mga fans ngayon dito sa Beermen. Ang Rain or Shine Elasto Painters at ang TNT Tropang 5G ay nagkakaroon daw ng isang usapan dahil parang ito daw si Jordan Heading gustong i-trade ng TNT dito sa Rain or Shine para naman kay Adrian Nocum. Kung sakasakali, magiging isa yan doon sa mga blockbuster trades na maaaring maganap. Dahil alam naman natin, parehong matinding player itong si Nocum at itong si Jordan Heading. So kung sakasakali na sila nga ay magpapalit ng pwesto, ay isa yan talaga doon sa ikagugulat ng marami. Pero hindi naman ako nagtataka na medyo nag-iisip pa rin si Coach Yeng Giao kung tatanggapin niya yung ganitong offer. Walang duda na magaling to si Jordan Heading. Pero sabi ka nila isa siya mga issue dito ay ito injury prone. Kalaging nagkakaroon ng mga back injuries ito at ipakayan daw ang dahilan kung bakit ito ay gustong i-trade ng TNT Tropa. Kaya nga alam natin na ito si Adrian Nocum. Parang siya na yung face of the franchise ng Rain or Shine. Kaya baka hindi pumayag itong Rain or Shine dito sa kagustuhan ng TNT na i-trade na itong si Adrian Nocum para dito kay Jordan Heading. Very interesting yan kung sakasakali, Pero alam natin na isa doon sa mga trades na pag-iisipan ng matagal nitong si Coach Yeng Giao kung kanyang papayagan at i-aprobahan. Walang duda na sa tingin ko TNT papayag yan. Pero nandun na yan sa koponan ng Rain or Shine kung sila yung mag-a-agree din. Sa tingin ko mukhang gagawin talaga dito ng Rain or Shine Elasto Painters ay pag-iisipan itong mabuti bago nila aprobahan dahil syempre magiging mabigat kung mawawala sa kanila si Nocum kahit na itong si Jordan Heading pa yung magiging kapalit. Kaya asahan natin na if ever tong trade na to ay ma-propose, hindi ka agad-agad papayag ang Rain or Shine.